Ang mga Hadzabe ay walang salita para sa digmaan. Hindi nila alam ang konsepto ng pribadong pag-aari. Hindi sila nag-imbak ng pagkain para sa susunod na araw. At gayunpaman, ang tribong ito na may humigit kumulang 1,300 katao ay kumakatawan sa isa sa pinakamatandang linyada ng genetika ng sangkatauhan na umiiral pa rin. Ang kanilang mga ninuno ay naglalakad na sa mga savanang ito noong ang mga Europeo ay naninirahan pa sa mga kuweba. Ang kanilang wika, na puno ng mga klike at estalo na walang ibang wika sa mundo ang mayroon, ay isang linguistic isolate na napakatanda na anupat hindi ito maiugnay ng mga dalubhasa sa anumang kilalang pamilya ng wika. Ngunit ang kaligtasan sa tila paraisong ito ay may malupit na kapalit. Ang lawa ng Iyasi, na nagpapakain at sumusuporta sa mga Hadzabe sa loob ng libu-libong taon, ay tahanan din ng isa sa pinakamalaking konsentrasyon ng mga buwaya ng Nilo sa Silangang Aprika. Mga reptilya na maaaring lumampas sa 5 metro ang haba. Mga maninila na kayang humila ng isang adultong kalabaw sa loob ng tubig. Mga hayop na responsable sa mas maraming kamatayan ng tao sa Aprika kaysa sa mga leon at leopardo kung pagsasamahin. Kung ikaw ay mahilig sa mga mailap na hayop at mga tunay na dokumentaryo, huwag aalis sa videong ito. Panoorin hanggang sa huli, mag-subscribe na ngayon sa channel at magkomento kung taga saan ka nanonood. Ang araw ay hindi pa sumisikat sa guhit ng abot tanaw nang ang mga kalalakihang Hadzabe ay magsimulang kumilos. Walang mga alarm clock sa pansamantalang kampong ito na gawa sa mga tuyong sanga at damo. Walang naghihintay na almusal. Sa katunayan, wala talagang anumang makakain hanggang sa may lumabas at makahanap ng pagkain. Ito ang realidad ng 300 hanggang 400 individual na nabubuhay pa rin bilang mga purong mangangaso mangangalap, tumatangging magtanim, mag-alaga ng mga hayop o mag-imbak ng anuman para sa hinaharap. Isaalang-alang ang sitwasyon sa isang sandali. Nagising kang gutom. Walang refrigerator. Walang palengke. Walang kapitbahay na maaaring hiraman ng bigas. Ang tanging opsyon ay maglakad papasok sa savanang Aprikano, armado ng isang gawang kamay na pana at mga palaso na may mga dulo na may lason, at umasa na mayroong makakain na dadaan sa iyong landas bago maging hindi na matitiis ang gutom. Ang mga Hadzabe ay sumasakop sa isang bahagi ng teritoryo na lumiit ng 70% sa huling 5 dekada. Kung saan dati silang malayang gumagala sa libu-libong kilometro kwadrado, nangangaso ng mga giraffe, zebra, at kalabaw, ngayon sila ay nagsisiksikan sa isang lugar sa paligid ng lawa ng Iyasi at ng lambak ng Yaeda, sa hilagang Tanzania. Ang panapanahong lawang ito, na may maalat-alat na tubig na maaaring halos maglaho sa panahon ng tagtuyot, ay 40 kilometro lamang ang layo mula sa arkeolohikong pok ng Laetoli, kung saan natagpuan ang mga bakas ng paa ng mga hominid na may 3,700,000 taon ang tanda. Ang koneksyon ay hindi nagkataon lamang. Ang mga Hadzabe ay kumakatawan sa isang pagpapatuloy ng genetika at kultura na nagmumula pa sa mga unang nanirahan na tao sa rehiyon. Ang mga pag-aaral ng DNA ay nagpapakita na wala silang kilalang malapit na kamag-anak sa genetika. Sila ay, sa literal na kahulugan, isang nakabukod na linyada ng sangkatauhan na napanatili sa liblib na sulok na ito ng dakilang lambak ng Rift. Isipin ang senaryo na kinakaharap ng mga mangangasong ito tuwing umaga. Ang sumisikat na araw ay nagbibigay liwanag sa isang tanawin ng mga matinik na akasya at mga higanteng baobab. Ang mga ibon ay nagsisimulang umawit. At sa mga dalampasigan ng lawa, ang mga madidilim at hindi gumagalaw na anyo ay nakahimlay sa putik. Ang ilan sa mga anyong ito ay mga troso ng mga natumbang puno. Ang iba ay mga buwaya ng Nilo na naghihintay sa init ng araw. Ang buwaya ng Nilo ay ang pangalawang pinakamalaking reptilya sa planeta, pumapangalawa lamang sa saltwater crocodile ng Australia at Timog Silangang Asya. Ang mga adultong lalaki ay karaniwang lumalampas sa 4 na metro ang haba at tumitimbang ng higit sa 400 kilo. Ang pinakamalaking halimbawa na naitala ng may siyentipikong katumpakan ay napatay malapit sa Mwanza, sa Tanzania, at may sukat na 6 na metro at 45 sentimetro, na may tinatayang timbang sa pagitan ng 1,000 at 43 at 1,089 na kilo. Upang mailarawan ang laking ito, isipin ang isang hayop na kasing haba ng isang bus sa lungsod at kasing bigat ng isang kotseng sedan. Ang mga numero tungkol sa mga pag-atake ay kahanga-hanga rin. Sa pagitan ng 2010 at 2019, ang Tanzania ay opisyal na nagtala ng 575 pag-atake ng mga buwaya sa mga tao.
58% ng mga pag-ataking ito ay nakamamatay. 81% ng mga biktima ay mga lalaki, eksaktong profile ng mga mangangaso at mangingisda na kailangang lumapit sa tubig upang mabuhay. Tinataya ng mga dalubhasa na daan-daang karagdagang pag-atake ang hindi kailanman naiulat, lalo na sa mga liblib na komunidad sa kanayunan. Masdan kung ano ang kahulugan ng mga datos na ito para sa mga Hadzabe. Sila ay naninirahan sa mga dalampasigan ng isang lawa na pinaninirahan ng mga maninila na pumapatay ng mas maraming tao sa Aprika kaysa sa anumang iba pang malaking mailap na hayop. Wala silang mga baril. Wala silang mga demotor na bangka. Wala silang mga ospital maliban kung maglalakbay ng ilang oras. At gayunpaman, kailangan nila ang tubig na ito upang inumin, kailangan nila ang mga isda na lumalangoy dito, at paminsan-minsan ay kailangang harapin ang mga reptilya na naghahari dito. Ang tradisyonal na pangangaso ng Hadzabe ay gumagamit ng mga pana na gawa sa lokal na kahoy at mga palaso na may mga dulo na nilagyan ng lason na kinuha mula sa palumpong na Adenium cotineum. Ang lasong ito ay nagpaparalisa sa huli sa loob ng ilang oras, na nagpapahintulot sa mga mangangaso na sundan ang sugatang hayop hanggang sa ito ay mamatay. Ang teknik na ito ay gumagana ng perpekto para sa mga impala, dikdik, babuon at maging sa mas malalaking hayop tulad ng kudu at baboy ramo. Ngunit ito ay gumagana ng napakasama laban sa mga buwaya. Suriin ang problema. Ang isang dikdik ay tumitimbang ng humigit kumulang 5 kilo. Ang isang impala ay maaaring umabot sa 60 kilo. Ang isang adultong buwaya ng Nilo ay madaling lumampas sa 400 kilo. Ang pagkakaiba ay hindi lamang sa laki, kundi sa anatomiya. Ang balat ng buwaya ay isang likas na baluti na binubuo ng mga kaliskis na buto na tinatawag na osteoderm, na lalong makapal sa likod ng hayop. Ang mga palaso na madaling tumatago sa balat ng isang antelope ay tumatalbog sa baluti ng isang buwaya na tila mga patpat lamang. Natutunan ito ng mga mangangasong Hadzabe sa mahirap na paraan sa loob ng maraming henerasyon. Ang mga pasalitang kasaysayan ng tribo na ipinapasa mula sa ama patungo sa anak sa isang wika na walang pasulat na anyo, ay naglalaman ng mga ulat ng mga lalaki na nagtangkang sumalakay sa mga buwaya sa parehong paraan na pagsalakay nila sa ibang mga hayop. Ang mga kwentong ito ay palaging nagtatapos sa trahedya. Ang buwaya ng Nilo ay hindi lamang malaki at may baluti. Ito rin ay pambihirang matyaga. Maaari itong manatili sa ilalim ng tubig ng higit sa 1 oras habang naghihintay na may isang huli na lumapit sa dalampasigan. Maaari itong manatiling ganap na hindi gumagalaw, na tila isang troso ng puno, habang ang isang nauuhaw na hayop ay yumuyuko upang uminom. At kapag ito ay sumalakay, ginagawa nito ito ng may pasabog na bilis na sumasalungat sa tila mabagal nitong laki. Ang kagat ng buwaya ng Nilo ay naglalabas ng puwersa na tinatayang higit sa 2 tonelada bawat sentimetro kwadrado, isa sa pinakamalakas sa anumang buhay na hayop. Ang mga panga nito ay naglalaman ng sa pagitan ng 60 at 68 ngipin na idinisenyo hindi upang umuya, kundi upang manghuli at humawak. Ang teknik sa pangangaso ay kinabibilangan ng paghila sa huli sa loob ng tubig at pagsasagawa ng tinatawag na pag-ikot ng kamatayan, isang marahas na pag-ikot ng buong katawan na nagwawasak sa mas malalaking biktima. Para sa mga Hadzabe na kailangang pumunta sa tubig ng lawa ng Iyasi, ang bawat paglapit ay isang kalkulasyon ng panganib. Ang mga kalalakihan ay bumuo ng mga teknik sa pagmamasid na ipinasa mula sa henerasyon patungo sa henerasyon. Natutunan nilang kilalanin ang mga banayad na alon sa ibabaw ng tubig na nagpapahiwatig ng paggalaw sa ilalim ng tubig. Natutunan nilang kilalanin ang mga pattern ng kaliskis na nagpapaiba sa isang buwaya mula sa isang lumulutang na troso. Natutunan nila na ang mga buwaya ay may gawin na magbilad sa araw sa mga unang oras ng umaga at sa huling bahagi ng hapon, kapag kailangan nilang i-regulate ang temperatura ng kanilang katawan. Ang ekolohikal na katalinuhang ito ay kumakatawan sa libu-libong taon ng pagmamasid na pinagsama-sama sa praktikal na kaalaman. Alam ng mga Hadzabe na ang mga buwaya ay nagtatanggol sa mga partikular na teritoryo. Alam nila na ang malalaking lalaki ay mas agresibo sa panahon ng pagpaparami, sa pagitan ng Agosto at Setyembre. Alam nila na ang mga babaeng nagbabantay ng mga pugad ay sumasalakay sa anumang lumalapit, anuman ang laki o anyo ng banta. Ang relasyon sa pagitan ng mga Hadzabe at ng mga buwaya ay hindi lamang tungkol sa maninila at potensyal na huli. Ito rin ay tungkol sa kompetisyon para sa mga mapagkukunan.
Ang parehong mga isda na hinuhuli ng mga buwaya ay isang mahalagang mapagkukunan ng protina para sa tribo. Ang parehong mga lugar ng tubig kung saan ang mga buwaya ay nag-aabang sa mga hayop ay ang parehong mga lugar kung saan ang mga hadzabe ay kailangang kumuha ng tubig upang inumin at iluto. Ang mga antropolohikal na dokumento ay nagtatala na ang mga hadzabe ay tradisyonal na umiiwas sa pangangaso ng mga buwaya dahil sa mga kultural na bawal at espiritual na paniniwala na may kaugnayan sa mga reptilya. Sa maraming kultura sa Aprika, ang mga buwaya ay itinuturing na mga nilalang na may kaugnayan sa mundo ng mga espiritu, mga bantay ng mga daanan sa pagitan ng mundo ng mga buhay at ng mga patay. Ang paggalang na ito, gayunpaman, ay hindi nagpoprotekta sa sinuman mula sa pag-atake. Kapag ang isang pag-atake ay nangyari sa teritoryo ng hadzabe, ang tugon ng komunidad ay nagpapakita ng malalalim na aspeto ng kanilang panlipunang organisasyon. Ang mga hadzabe ay walang mga pinuno o formal na leader. Ang mga desisyon ay sama-samang ginagawa, karaniwang sumusunod sa mga payo ng mga pinakamatanda at may karanasang kalalakihan. Walang sistema ng paghihiganti o organisadong pagganti. Kung ang isang miyembro ng tribo ay napatay ng isang buwaya, ang kampo ay lilipat lamang sa ibang lugar. Ang kadaliang kumilos na ito ay sentro sa kaligtasan ng hadzabe. Ang isang tipikal na kampo ay nananatili sa parehong lugar sa loob lamang ng 4 hanggang 6 na linggo bago lumipat. Kapag may nagkasakit sa isang lugar, ang buong grupo ay lumilipat, iniugnay ang sakit sa lugar at hindi sa mga panloob na sanhi. Kapag ang mga mapagkukunan ng pangangaso o pangangalap ay naubos sa isang lugar, ang paggalaw ay nagpapatuloy. Kapag ang isang buwaya ay sumalakay, ang lohika ay pareho, ang problema ay nasa lugar, hindi sa buwaya. Gayunpaman, may mga sitwasyon kung saan ang paghaharap ay nagiging hindi maiiwasan. Ang mga panahon ng matinding tagtuyot ay nagpapaliit sa lawa ng iyasi sa mga kalat-kalat na poodles na nagpapakonsentra sa kapwa mga tao at mga buwaya sa paligid ng parehong natitirang mga mapagkukunan ng tubig. Sa mga sandaling ito, ang mapayapang pakikipamuhay ay nagiging imposible. Ang mga mangangasong hadzabe na pinipiling harapin ang mga buwaya ay bumuo ng mga partikular na teknik para sa mga ekstremong sitwasyong ito. Ang kaalaman ay ipinapasa ng pasalita at ipinapakita sa praktika, hindi kailanman naitala sa anumang pasulat na anyo. Ang mga antropologo na nanirahan kasama ang tribo ay nagdokumento ng ilan sa mga gawain ito, ngunit inaamin na marami pa rin ang nananatiling hindi alam. Ang unang tuntunin ay huwag kailanman sasalakay sa isang buwaya sa tubig. Sa tubig, ang buwaya ay may lahat ng bentahe, bilis, pagmamanyobra, kakayahang lumubog at sumalakay mula sa ilalim. Ang tanging pagkakataon para sa tagumpay ay kinabibilangan ng paghihintay na ang hayop ay lumabas upang magpainit sa araw at pagkatapos ay lumapit sa lupa, gamit ang mga halaman bilang panakip. Ang pangalawang tuntunin ay kinabibilangan ng pagpili ng target. Natutunan ng mga hadzabe na ang baluti sa likod ng buwaya ay halos hindi matatagos ng kanilang mga tradisyonal na armas. Ang tiyan, gayunpaman, ay mas malambot. Ang mga mata ay madaling masugatan. Ang kasukasuan ng liig, kung matatamaan ng tumpak, ay maaaring magpahinto sa hayop. Ang ikatlong tuntunin ay ang pinakamahalaga, huwag kailanman sasalakay ng mag-isa. Ang mga paghaharap sa mga buwaya ay mga sama-samang gawain na kinabibilangan ng maraming mga ngaso na nagtatrabaho ng may koordinasyon. Habang ang ilang mga lalaki ay ginagambala ang hayop, ang iba naman ay pumupwesto para sa mga mapagpasyang pagsalakay. Ang komunikasyon sa panahon ng mga paghaharap na ito ay gumagamit ng mga tahimik na senyas ng kamay na binuo partikular para sa layuning ito. Ang mga armas na ginagamit ay nagbago sa paglipas ng panahon. Bukod sa mga tradisyonal na pana at palaso, ang mga mangangaso ay gumagamit ng mga sibat na gawa sa kahoy na pinatigas sa apoy, na may matatalim na dulo na kayang tumagos sa balat sa tiyan ng buwaya. Ang ilang mga grupo ay nagsama ng mga itak na nakuha sa pamamagitan ng pakikipagpalitan sa mga kalapit na tribo, lalo na ang mga datoga, na mga dalubhasang panday. Ang mga datoga ay sumasakop sa isang kakaibang posisyon sa panlipunang ekolohiya ng rehiyon ng Lawa ng Iyasi. Sila ay mga pastol ng baka na lumipat sa lugar noong simula ng ika-20 siglo, tumatakas mula sa pagpapalawak ng mga Maasai. Gumagawa sila ng mga kagamitang metal, kabilang ang mga dulo ng palaso at mga kutsilyo, na ipinapalit nila sa mga hadzabe para sa ligaw na pulot at mga balat ng hayop. Ang relasyong pangkalakal na ito ay nagpahintulot sa mga hadzabe na makakuha ng teknolohiyang metal nang hindi iniiwan ang kanilang tradisyonal na paraan ng pamumuhay.
Ang balat ng buwaya ay kumakatawan sa isang partikular na mahalagang item sa pakikipagpalitan. Habang ang mga balat ng mga antelope at iba pang maliliit na hayop ay ginagamit ng mga Hadzabe mismo para sa pananamit at pansamantalang tirahan, ang balat ng buwaya ay may halaga sa merkado na lumalampas sa lokal na ekonomiya. Ang mga mangangalakal mula sa baybayin, mga tagapamagitan mula sa mga kalapit na nayon at maging ang mga paminsan-minsang turista ay naghahanap ng materyal na ito. Ang balat sa tiyan ng buwaya ng Nilo ay lalong hinahangad ng internasyonal na industriya ng mamahaling katad. Ang mga parisukat at unipormeng kaliskis nito, ang malambot na texture nito, at ang pambihirang tibay nito ay ginagawa itong isa sa pinakamahal na hilaw na materyales sa mundo ng fashion. Ang isang balat na may unang kalidad na may 40 sentimetro ang lapad ay maaaring nagkakahalaga ng higit sa $360 para lamang sa hindi pa naprosesong hilaw na materyal. Para sa mga Hadzabe na hindi gumagamit ng pera sa kanilang mga panloob na transaksyon at madalas na hindi nauunawaan ang konsepto ng abstract na halaga ng pera, ang mga balat na ito ay kumakatawan sa pera para sa pakikipagpalitan para sa mga item na hindi nila kayang gawin, mga dulo ng metal para sa mga palaso, mga tela para sa mga kababaihan na paminsan-minsan ay gumagamit ng modernong pananamit, tabako o marijuana na kinokonsumo ng ilang miyembro ng tribo sa pakikipagkapwa. Ang karne ng buwaya ay mayroon ding makabuluhang halaga. Bagaman ang mga Hadzabe ay tradisyonal na kumukonsumo pangunahin ng mga mamal at ibon, ang karne ng buwaya ay pinahahalagahan dahil sa mataas na protina nito. Ang isang matagumpay na pangangaso ay maaaring magbigay ng sapat na protina upang pakainin ang isang buong kampo ng 20 hanggang 30 tao sa loob ng ilang araw. Ang pagproseso ng isang napatay na buwaya ay sumusunod sa mga partikular na pamamaraan na ipinasa sa pamamagitan ng pasalitang tradisyon. Ang taba ng hayop ay maingat na inihihiwalay at ginagamit kapwa sa pagluluto at para sa mga tradisyonal na layuning medikal. Sa ilang kultura sa Aprika, ang taba ng buwaya ay itinuturing na lunas para sa mga impeksyon sa tainga, mga problema sa baga at maging bilang panlaban sa mga lason. Ang bungo ng buwaya ay may espiritual na kahulugan sa maraming tradisyon sa rehiyon. Ito ay madalas na itinatago bilang tropeo ng mga ngaso na nagbigay ng huling tama, na sumisimbolo kapwa sa personal na tagumpay at espiritual na proteksyon laban sa mga susunod na pag-atake. Ang mga individual na ngipin ay binubutasan at ginagamit bilang mga anting-anting o isinasama sa mga seremonyal na kwintas. Ang buong proseso, mula sa pangangaso hanggang sa ganap na paggamit ng hayop, ay maaaring tumagal ng ilang araw. Una, ang pagtukoy at pagsubaybay sa isang angkop na hayop. Pagkatapos, ang koordinadong paglapit na maaaring mangailangan ng mga oras ng tahimik na paghihintay. Ang mismong pagsalakay na tumatagal ng ilang segundo, ngunit maaaring magresulta sa malubhang pinsala o kamatayan para sa mga mangangaso. Ang pagpapahinto sa hayop na nananatiling mapanganib kahit malubhang sugatan. Ang huling pagpatay. Ang transportasyon madalas ay pira-piraso patungo sa kampo. At sa wakas ang metodikal na pagproseso ng bawat bahagi na maaaring pakinabangan. Sa buong prosesong ito, ang mga Hadzabe ay nagpapakita ng isang katangian na nagbibigay kahulugan sa kanilang kultura, ang ganap na pagbabahagi. Anuman ang kung sino ang lumahok sa pangangaso, ang karne ay ipinamamahagi ng pantay-pantay sa lahat ng mga pamilya sa kampo. Ang mga ngaso na nagbigay ng huling tama ay tumatanggap ng mga simbolikong parangal, kabilang ang karapatang kumonsumo ng ilang bahagi ng hayop bago ang iba, ngunit hindi siya tumatanggap ng mas malaking bahagi ng pagkain. Ang radikal na egalitarianismong ito ay umaabot sa halos lahat ng aspeto ng buhay Hadzabe. Walang akumulasyon ng kayamanan. Walang hierarkiya ng kapangyarihan batay sa mga pag-aari. Walang konsepto na ang ilang miyembro ng komunidad ay karapat-dapat sa higit pa kaysa sa iba. Ang pilosopiyang ito ay maaaring magmukhang utopiko para sa mga panlabas na tagamasid, ngunit ito ay kumakatawan sa isang estratehiya sa kaligtasan na nabuo sa loob ng libu-libong taon sa isang kapaligiran kung saan ang kooperasyon ay mahalaga. Ang mga mananaliksik na nag-aral sa mga Hadzabe ay nagdokumento ng nakakagulat na mababang antas ng stress at pagkabalisa kumpara sa mga modernong populasyon. Sa kabila ng pamumuhay sa isang kapaligiran kung saan ang susunod na pagkain ay hindi kailanman garantisado, kung saan ang mga nakamamatay na maninila ay kabahagi sa kanilang teritoryo, at kung saan walang mga formal na sistema ng proteksyon o seguro, ang mga Hadzabe ay nagpapakita ng kasiyahan sa kanilang pag-iral. Ang antropologo na si Frank Marlowe, na nanirahan ng matagal kasama ang tribo,
ay nagdokumento na ang mga mangangasong hadzabe ay gumugugol lamang ng 3 hanggang 4 na oras bawat araw sa mga aktibidad para sa ikabubuhay. Ang natitirang oras ay inilalaan sa pakikipagkapwa, pahinga at mga aktibidad na panlibangan. Ang pagtitipid na ito sa oras ay kumakatawan sa isang dramatikong pagbaligtad ng mga modernong pattern, kung saan ang trabaho ay madalas na kumukonsumo ng karamihan sa mga oras ng paggising. Ang relasyon sa mga buwaya ay naglalarawan sa pilosopiyang ito ng buhay. Ang mga hadzabe ay hindi naghahangad na ubusin ang mga buwaya sa kanilang teritoryo. Hindi sila nag-organisa ng mga kampanya sa pangangaso upang bawasan ang populasyon ng mga reptilya. Sila ay simpleng umaangkop sa kanilang pag-ugali sa mga realidad ng pakikipamuhay, iniiwasan ang mga lugar na may mataas na panganib hanggat maaari, hinaharap ang panganib kapag kinakailangan, at tinatanggap ang mga pagkawala kapag hindi maiiwasan. Ang pagtanggap na ito ay hindi nangangahulugan ng pasibidad. Ang mga hadzabe ay pambihirang mahuhusay na mga ngaso na may kakayahan sa mga gawaing humahanga sa mga panlabas na tagamasid. Maaari silang sumubaybay ng mga hayop sa loob ng maraming kilometro, batay lamang sa mga bakas ng paa at banayad na mga senya sa lupa. Maaari silang tumama ng mga gumagalaw na target gamit ang kanilang mga pana na tila primitibo ang pagkakagawa. Maaari silang tumukoy ng dose-dosenang uri ng mga halaman na nakakain at nakakagamot sa isang tanawin na tila pare-pareho para sa mga hindi sanay na mata. Ang lasong ginagamit nila sa kanilang mga palaso ay kumakatawan sa isang sopistikadong kaalamang parmakolohiko. Kinuha mula sa palumpong na adenium cutanium at pinroseso sa pamamagitan ng mga partikular na teknik ng pagluluto. Ito ay gumagawa ng isang toxin na nagpaparalisa sa mga huli ng hindi ginagawang nakakalason ang karne para sa pagkonsumo ng tao. Sinusubukan ng mga mangangaso ang lakas ng lason sa pamamagitan ng pagtikim ng mga patak ng dugo ng napatay na hayop. Ang isang matinding mapait na lasa ay nagpapahiwatig na ang paralisis ay naging epektibo. Ang mga kababaihang hadzabe naman ay bihasa sa isang kahanga-hangang repertoire ng mga kaalaman. Sila ang responsable sa pangangalap ng mga lamang ugat, ligaw na prutas, mga buto ng baobab at pulot. Maaari silang tumukoy ng higit sa 200 uri ng mga halaman na magagamit sa kanilang rehiyon. Gumagawa sila ng mga basket para sa transportasyon, naghahanda ng mga pansamantalang tirahan sa kampo, at nag-aalaga ng mga bata sa isang sistema ng sama-samang pagpapalaki kung saan maraming matatanda, kamag-anak man o hindi, ang lumalahok sa pag-aalaga. Ang dieta na nagreresulta mula sa kombinasyong ito ng pangangaso at pangangalap ay pambihirang sari-sari. Ang mga pag-aaral sa nutrisyon ay nagpapakita na ang mga hadzabe ay kumokonsumo ng higit sa 100 gramo ng dietary fiber bawat araw, humigit kumulang 10 beses na higit kaysa sa tipikal na dieta sa kanluran. Ang pagkakaiba-ibang ito sa pagkain ay sumusuporta sa isang pambihirang mayamang microbiome sa bituka, na may humigit kumulang 40% na mas maraming pagkakaiba-iba ng bakterya kaysa sa mga industrialisadong populasyon. Ang pulot ay sumasakop sa isang espesyal na posisyon sa herarkiya ng mga pagkain ng hadzabe. Kapag ipinakita ang mga larawan ng kanilang mga pangunahing pagkain, pulot, karne, baobab, prutas at lamang ugat, ang mga hadzabe ay palaging inuuri ang pulot bilang ang pinakakanais-nais. Ang kagustuhang ito ay lumalampas sa simpleng kasiyahan sa lasa. Ang pulot ay kumakatawan sa isang puro na mapagkukunan ng enerhiyang kalori sa isang kapaligiran kung saan ang mga kalori ay maaaring kakaunti. Ang pangangalap ng pulot ay may sariling mga panganib. Ang mga hadzabe ay kumukuha ng pulot mula sa 7 iba't ibang uri ng mga ligaw na bubuyog, umaakyat sa mga higanteng baobab na maaaring lumampas sa 30 metro ang taas. Gumagamit sila ng usok upang paamuhin ang mga bubuyog at mga palakol upang buksan ang mga butas sa mga troso. Ang pagkahulog mula sa ganoong taas ay potensyal na nakamamatay, at ang maraming kagat ay maaaring magdulot ng malubhang reaksyong allergy. Mayroon pang ang isang ibon, ang honey guide, na bumuo ng isang simbiotikong relasyon sa mga mangangasong hadzabe. Ang ibon ay naghahanap ng mga bahay pukyutan at ginagabayan ang mga tao patungo sa mga ito sa pamamagitan ng mga katangi-tanging huni. Pagkatapos ng pagkuha, ang ibon ay kumakain ng wax na iniwan ng mga tao. Ang kooperasyong ito sa pagitan ng mga species ay naitala sa mga pasalitang tradisyon ng hadzabe at napatunayan ng mga siyentipikong tagamasid. Ang pagkakaiba sa pagitan ng pag-iral na ito at ng modernong buhay ay hindi na maaaring maging mas malinaw. Ang mga hadzabe ay hindi nakakakilala ng labis na katabaan. Hindi sila nagdurusa sa diabetes type 2.
Hindi sila nagpapakita ng mga sakit sa puso na nagwawasak sa mga industrialisadong populasyon. Ang kanilang mga rate ng cancer, bagaman mahirap idokumento ng may katumpakan dahil sa pagkakabukod, ay tila makabuluhang mas mababa kaysa sa mga pandaigdigang average. Ang mga resultang ito sa kalusugan ay hindi nagmumula sa pribilehiyong genetika o kapaligirang walang mga pathogen. Ang mga Hadzabe ay naninirahan sa isang teritoryo kung saan ang malaria, tuberculosis at mga impeksyong parasitiko ay endemiko. Wala silang akses sa mga bakuna o antibiotic. Kapag sila ay nagkakasakit ng malubha, madalas silang namamatay. Ngunit ang mga nakakaligtas sa pagkabata ay may gawin na mamuhay ng malulusog na buhay hanggang sa katandaan. Ang inaasahang haba ng buhay ng Hadzabe, para sa mga umaabot sa pagtanda, ay maihahambing sa maraming modernong populasyon. Ang mga matatanda na may edad na 70, 80 at maging 90 taon ay matatagpuan sa mga kampo, nag-aambag pa rin sa buhay komunidad ayon sa kanilang mga kakayahan. Ang kaalaman na taglay ng mga matatandang ito tungkol sa teritoryo, ang mga mapagkukunan nito at ang mga panganib nito ay hindi mapapalitan. Ang mga matatandang ito ang nag-iingat ng pinakamalalim na kaalaman tungkol sa mga buwaya. Alam nila kung aling mga bahagi ng lawa ang mas mapanganib sa bawat panahon. Naaalala nila ang mga pag-atake na nangyari ilang dekada na ang nakalilipas at maaari nilang tukuyin ang mga lugar kung saan ang mga partikular na agresibong buwaya ay nakita. Ang kanilang mga kwento at babala ay bumubuo ng isang mapa ng panganib na ipinapasa ng pasalita sa mga henerasyon. Kinikilala ng gobyerno ng Tanzania ang natatanging sitwasyon ng mga Hadzabe. Sila lamang ang grupo sa bansa na hindi nagbabayad ng buwis. Sila lamang ang pinahihintulutang mangaso sa Serengeti, kung saan ang pangangaso ay ipinagbabawal para sa lahat ng iba pa. Ang mga konsesyon na ito ay kumakatawan sa isang implicit na pagkilala na ang mga Hadzabe ay hindi maaaring isama na lamang sa modernong lipunan nang hindi ganap na sinisira ang kanilang paraan ng pamumuhay. Noong 2019, isang komunidad ng Hadzabe na may humigit kumulang 700 tao ang nakatanggap ng mga formal na titulo ng pag-aari sa higit sa 20,000 ektarya ng lupa. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng Tanzania na ang isang gobyerno ay formal na kinilala ang mga karapatan sa lupa ng isang minoryang tribo. Ang tagumpay ay ipinagdiwang ng mga Hadzabe, ngunit nagdulot din ito ng pag-aalala tungkol sa kung ano ang kahulugan ng formalisasyon ng pag-aari para sa isang mamamayan na tradisyonal na hindi kumikilala sa konsepto. Ang mga kontemporaryong hamon ay napakalaki. Ang mga pastol na datoga ay nagpapalawak ng kanilang mga kawan sa loob ng tradisyonal na teritoryo ng Hadzabe, pinuputol ang mga puno upang gumawa ng mga pastulan at itinataboy ang mga mailap na hayop na inaasahan ng mga mangangaso. Ang mga magsasakang Isanzu ay ginagawang mga taniman ang mga palumpong, inaalis ang mga ligaw na prutas na kinakalap ng mga kababaihan. Ang populasyon ng tao sa rehiyon ay lumalaki habang ang teritoryo ng Hadzabe ay lumiliit. Ang turismo ay kumakatawan sa isang patalim na may 2 talim. Ang mga bisitang kanluranin ay nagbabayad upang gumugol ng ilang oras kasama ang mga mangangasong Hadzabe, na bumubuo ng kita na ginagamit ng ilang miyembro ng tribo upang bumili ng mga modernong kagamitan. Ngunit ang palagiang presensya ng mga dayuhan ay nagbabago sa dinamika ng mga pangangaso, ginagawang mga pagtatanghal ang mga ritual, at inilalantad ang mga Hadzabe sa mga sakit na wala silang nabuong resistensya. Ang ilang mga kabataang Hadzabe ay iniiwan ang tradisyonal na paraan ng pamumuhay, na akit ng mga pangako ng modernong mundo. Natututo sila ng Swahili bilang pangalawang wika. Naghahanap sila ng mga trabaho sa mga kalapit na nayon. Ang ilan ay nagpapakumberte sa Kristyanismo o Islam, iniiwan ang mga tradisyonal na paniniwala kay Ishoko, ang araw, at Hain, ang buwan. Ang bawat pag-alis ay kumakatawan sa pagkawala ng mga kaalaman na hindi kailanman naitala sa pasulat na anyo. Ang wikang Hadzabe ay inuri bilang vulnerable ng UNESCO. Bagaman karamihan sa mga bata ay natututo pa rin ito, ang paggamit nito ay lalong nalilimitahan sa loob ng tahanan. Ang Swahili, ang pambansang wika ng Tanzania, ang nangingibabaw sa mga pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo. Tinataya ng mga linguist na ang kaligtasan ng wika ay direktang nakasalalay sa pagpapatuloy ng tradisyonal na paraan ng pamumuhay. Ngunit habang ang mga Hadzabe ay umiiral, habang ang mga kalalakihan ay patuloy na gumigising bago magbukang liwayway upang mangaso gamit ang mga pana at palaso, habang ang mga kababaihan ay patuloy na naghuhukay ng mga lamang ugat gamit ang mga matatalim na patpat, habang ang mga kampo ay patuloy na lumilipat tuwing ilang linggo,
Ang mga buhaya ng lawa ng Iyasi ay patuloy na magiging bahagi ng ekwasyong ito ng pag-iral. Ang reptilya na umiiral na bago pa naglaho ang mga dinosaur. Ang tribo na umiiral na bago pa naimbento ang agrikultura. Dalawang nakaligtas mula sa mga panahong hindi kayang unawain ng layo, na magkasamang namumuhay sa mga dalampasigan ng isang pana-panahong lawa sa puso ng silangang Aprika. Ang isa ay kumakatawan sa rurok ng ebolusyon ng Maninila. Ang isa naman ay kumakatawan sa pagpapatuloy ng sangkatauhan sa pinakamatandang anyo nito na kilala. Kapag ang isang mangangasong hadzabe ay lumalapit sa tubig ng lawa ng Iyasi sa bukang Liwayway, dala-dala niya ang 50,000 taon ng naipong kaalaman. Alam niya ng eksakto kung saan tatapak, kung paano kikilos, kung ano ang obserbahan. Alam niya na ang buwayang hindi gumagalaw sa dalampasigan ay maaaring sumabog sa paggalaw sa loob ng isang bahagi ng segundo. Alam niya na ang kanyang mga palaso ay maaaring makapatay ng mga antelope, ngunit nakakairita lamang sa mga reptilya. Alam niya na ang kanyang mga ninuno ay hinarap ang parehong mga maninilang ito, at ang ilan ay hindi nakaligtas upang ipasa ang kanilang mga kwento. At gayunpaman, lumalapit siya. Dahil ang tubig ay kinakailangan. Dahil ang mga isda ay pagkain. Dahil kung minsan, kapag hinihingi ng pagkakataon, maging ang maninila ay nagiging huli. Ito ang realidad ng kaligtasan sa isang mundong walang mga supermarket, walang mga baril, walang mga proteksyon na itinuturing ng modernong sibilisasyon na pangunahin. Tinatawag ito ng mga hadzabe na buhay lamang. Ang buhaya ng Nilo ay nakaligtas sa 5 malawakang pagkalipol na nag-alis sa karamihan ng mga species sa planeta. Ang mga hadzabe ay nakaligtas sa lahat ng mga pagbabagong nagpabago sa mga mangangaso mangangalap tungo sa mga magsasaka, ang mga magsasaka tungo sa mga industrialista, ang mga industrialista tungo sa mga digital. Pareho silang nananatili bilang mga saksi sa mga panahong nakalimutan na ng natitirang bahagi ng mundo. Sa mga dalampasigan ng lawa ng Iyasi, ang kasaysayang ito ay nagpapatuloy sa bawat bukang liwayway. Ang mga kalalakihan ay lumalabas upang mangaso. Ang mga buhaya ay naghihintay sa tubig. At sa isang lugar sa pagitan ng gutom at panganib, sa pagitan ng pangangailangan at takot, ang isa sa pinakamatandang sayaw sa planeta ay muling nauulit. Walang mga kamera upang itala. Walang mga teksto upang idokumento. Tanging mga katawan ng tao, mga armas na gawa sa kahoy at lason mula sa halaman, at mga reptilya na hindi nagbago ng malaki sa loob ng 100 milyong taon. Ang kaligtasan sa pinakapuro nitong anyo, pinakamalupit, pinakatunay. Hindi kailangan ng mga hadzabe ang mga dokumentaryo upang patunayan ang kanilang pag-iral. Hindi nila kailangan ang mga siyentipikong pag-aaral upang bigyang katwiran ang kanilang paraan ng pamumuhay. Hindi nila kailangan na matuklasan, hangaan o protektahan sila ng modernong mundo. Kailangan lamang nila ang dati na nilang kailangan, teritoryo upang gumala, mga hayop na mahuhuli, mga halaman na makakalap, at ang karunungan upang mabuhay sa isang kapaligiran na hindi nagpapatawad sa mga pagkakamali. Ang karunungang ito ay kinabibilangan ng pag-alam kung kailan haharapin ang isang buwaya at kung kailan simpleng aalis. Kinabibilangan ito ng pagkilala na ang ilang mga labanan ay hindi karapat-dapat, na ang ilang mga kamatayan ay hindi maiiwasan, na ang kaligtasan ng grupo ay mas mahalaga kaysa sa individual na kaluwalhasyan. Kinabibilangan ito ng pagtanggap sa realidad kung ano ito, hindi kung ano ang gusto nating maging ito. At marahil ito ang dapat ituro ng mga hadzabe sa isang mundong nawalan na ng koneksyon sa pangunahing realidad ng pag-iral. Na ang pagkain ay hindi nagmumula sa mga estante, ito ay nagmumula sa pagsisikap at panganib. Na ang panganib ay hindi maaaring ganap na maalis, maaari lamang itong pamahalaan. Na ang buhay ay hindi isang garantiya, ito ay isang patuloy na pakikipag-ayos sa mga puwersa na walang pakialam sa ating mga kagustuhan o inaasahan. Sa kailaliman ng lawa ng Iyasi, ang mga buhaya na maaaring nakakita sa mga unang tao na dumating sa rehiyon ay patuloy na naghihintay. Sa mga dalampasigan, ang isang tribo na kumakatawan sa pinakadirektang koneksyon sa mga unang taong iyon ay patuloy na namumuhay gaya ng dati. At sa pagitan nila, ang isang sayaw ng kamatayan at kaligtasan na nagsimula bago pa umiral ang nakasulat na kasaysayan ay nagpapatuloy, araw-araw, henerasyon pagkatapos ng henerasyon. Walang mahuhula ang katapusan. Walang tiyak na resolusyon. Tanging ang pagpapatuloy ng isang pag-iral na tinalikuran na ng karamihan sa sangkatauhan, libu-libong taon na ang nakalilipas, ngunit ang ilan ay pinananatili pa ring buhay sa mga dalampasigan ng isang pana-panahong lawa,
Sa ilalim ng araw ng Aprika, sa palagyang presensya ng mga sinaunang Maninila na hindi nakakakilala ng awa o kompromiso. Ito ang buhay ng mga Hadzabe. Ito ang malupit na kaligtasan.